kingdom above to rescue a sinner Okay, thank you Sister Angie sa napakagandang special number. So si Angie po yun, na-record lang niya nung maganda pa ang boses niya. Ngayon po maganda pa rin naman po. Siyempre sa ating pandinig. Ano po, so tayo muna ay manalangin bago tayo magsimula ng ating midweek Wednesday service. So inaanyahan po ang lahat na siyempre dapat tayo ay nakapag 1 John 1:9 po muna. And then after that is we're going to pray. Tayo po manalangin. Aming Amang Diyos na pinamapangyarihan sa lahat, banal. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito na sama-sama po muli kami sa via FB live streaming ng Wednesday midweek, of course sa prayer meeting. Maraming salamat nga po sa mga faithful members na patuloy nga po na sumusuporta sa mga ganitong gawain despite na panahon ngayon. In times like this na panahon ng pandemya, pero sana po hindi po lalong malamig ang pananampalataya kundi mas lalong uminit at na doon po yung patuloy na paglilingkod. Maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa, sa lahat po ng kanilang mga panalangin, sa alam ko po na sinasagot po ito at alam ko po na kami po mismo is nararamdaman namin ang presensya sa panahon na ito. Maraming salamat po sa proteksyon, provision din sa buong Pilipinas, mula sa buong mundo din, na
kayo pong patuloy na kumikilos, nag-iingat sa bawat po sa amin. At kami po bilang mga Kristiyano na tunay nagmamahal sa inyo, sabi nga po sa Romans 8:28, for all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Maraming salamat po sa aming pong worship ngayong gabing ito, ganyan po sa aming pagsimula po sa aming panalangin, sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong pagbibigayan, pagpalain pong binigay at saka sa nagbigay para po sa kalalaganan po po lalo ng ministeryo ng Bethany Bible Baptist Church, na sinusuportahan misyon sa mga manggagawa ng Panginoon para nga po sa gawain ng ninyo para po dito sa San Pablo at maging sa labas ng bansa. Maraming salamat po sa aming ganyan po sa aming pakikinig po ng mensahe. Handa niyo pong puso ng bawat isa. Yun pong tagapagturo, gabayan po ng Banal na Espiritu. At kaming nakikinig, bigyan ng humble heart, teachable heart, submissive heart, na every time pinipreach ang salita ninyo, is nandun yung aming pakikinig at kung saan sinasa puso namin, sinasagawa lahat namin natutunan. Dapat aming maisip, aming mai-reflect sa aming buhay at siyempre yung aming mai-apply sa aming pang-araw-araw. Maraming salamat po sa buhay ng aming pastor na patuloy niyo ginagamit sa amin, na patuloy po nagtuturo at nag-aaral ng salita, nag-preach ng katotohanan kung saan kami po ay natututo. Yun na po sa aming pagpapatuloy, kayo pong patuloy na tinataas at pinasasalamatan. Ito po ang aming samad dalangin, tayong pangalan ng Panginoong Hesus, sa pangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, bago natin tawagin ng ating pastor, tayo muna ay magpapawit ng isang awitin. So, tingin ko naman po is pag-pray nyo pa rin po yung signal. Okay, let us sing My Savior's Love. Salamat sa ating pag-aawitan. So, tatawagin na po natin, hindi na po natin patagalin ang ating gwapong pastor, Pastor Noel Nato. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi na rin. Kami yun nasa ibang lugar ngayon at medyo tahimik dito. At I hope na patutuloy-tuloy po ang magandang signal. Pinag-pray na po natin at akong pinag-pray na rin. At I hope na ready na po kayo para makinig ng salita ng Diyos, ano? Parang kakain na tayo sa pagkain, naka-ready ng lamesa, may mga plato na, may kutsara, may tinidor, nandiyan na yung rice, nandiyan na yung ulam. Ito naman spiritual na gagawin natin ngayong hapdayang gabi. At sabi nga ng Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So, ito po ipapakainin natin yung kaluluwa natin ngayon.
Kasi kung hindi natin mapakain ang kaluluwa natin, manghihina po tayo. So kinakailangan, okay? Kailangan patang natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. So, para sa buhay natin, naipapasa po natin lumalaking tiwala natin sa Panginoon. At the same time, umiinit din po yung ating iniisip natin yung buhay ng mga tao na wala pang Kristo sa kanilang buhay. Iisipin natin na sana ako maging instrumento para ma-sharean ko yung mga kaibigan ko, mga mahal ko sa buhay ko, okay, mga pamilya ko, sino mang taong mamit ko. Kasi ang kailangan, di ba, palagi natin tinuturo, hindi yung dami ng miyembro ang kailangan natin, kundi quality. Dahil pag gumanda po, yung kasunod po tayo. Kasi kinakailangan kasi ang soul winning, hindi tayo napipilitan. Kinakailangan kusa natin gagawin ang soul winning. At the same time, kasama po yung testimony natin habang tayo nagsosoul winning. Salita ng Panginoon, nakikita po sa buhay natin yung ating itinuturo. Nakikita nila na, tama, naniniwala ako na ikaw nasa iyo ang Panginoon sa Kristo. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians 1-9. 1 Corinthians chapter 1. 1-9. Andun na ho ba kayo? 1 Corinthians 1:1-9, verse 1. Paul, sabihin dito, Paul called to be an apostle of Jesus Christ. So, makikita po natin yung apostol. Talagang hindi pwedeng maging isa, sabi niya si apostol. Pero siya tinawag. Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and Sosthenes, our brother, unto the church of God, which is at Corinth. So, makikita rin, kasi po, nilinaw dito, church of God, kasi meron ngayon sa panahon ngayon, naglalabasan na po ang church of Satan. Okay? So, maliwanag po dito na unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified. And the word sanctified means set apart, hiwalay, in Jesus Christ, called to be saints. So, tayo po kasama niya sa saints na yan. With all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Verse 3, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God always in your behalf for the grace you by Jesus Christ. Verse 5, that in everything ye are enriched by Him in all utterance and in all knowledge. Verse 6, even as the testimony of Christ was confirmed to you, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Verse 8, who shall also confirm you unto the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. So, nais talaga ng Panginoon, kaya may mga pagtuturo pong ganito. Kasi gusto niya tayo ay nasa blameless. Gusto tayo lumago, matuto tayo. At dumating sa punto ng life natin na tayo mamuhi na sa kasalanan at mamuhay sa katuwiran. Kaya sa amin blameless. Kaya itong pandemic na ito yung panahon para tayo iayos natin yung sarili natin, tiyakin natin yung kaligtasan natin, para pag dumating po yung pagdating ng Panginoon sa Kristo, natin na rapture, tayo po yung blameless. Now, verse 9, God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Okay, tayo po yung manalangin. Galing po, no? God, tabihan natin, God is faithful. Aming Amang Banal na nasa langit, ngayong gabi, kami po ay lumalapit sa iyong paanan at patuloy na kumikilala sa iyo na kayo ang aming kataas-taasang Diyos. Diyos na kumukontrol lang lahat, even yung personal na buhay namin. Dahil kayo pong nakakaalam ng buhay namin, kayo may plano sa buhay namin, perfect ang plano sa buhay namin. At sana bawat nakikinig ngayon ay ma-realize namin yan at tanggapin namin sa buhay namin na may magandang plano, perfectong plano ang Diyos sa bawat mga anak niya. At kailangan lang namin na magpasakop sa Kanya sa banal na Espiritu upang siya ang gagabay sa amin sa pamamagitan ng iyong Kanyang salita na masumpungan namin yung plano niya, perfectong plano niya sa buhay namin.
makilala namin ang gusto ng aming Panginoon na aming sinasamba, na hindi lang tagapagligtas kundi Panginoon ng buhay namin. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong pangunguna ng banal na Espiritu sa tagapagsalita at bawat isang makikinig na mga salita mo yan ay magsilbing pagkain ng aming kaluluwa, na magsisilbing mapangunawa, liwanag, asin sa buhay namin. Salamat po sa gabing ito, bawat oras na paggagamit namin. Pagpalain mo ito sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. So, ang title po ng ating ginaganon ko dito, layo pala. Dapat di gumagalaw. Title po ng lesson natin is Resting in the Faithfulness of God. Pag sinabing resting, di ba? Resting in the faithfulness of God. Yung bang ikaw ay namamahinga, ikaw ay nakasandal. Kaya parang ganito. Nakasandal ka sa pader, alam mo itong pader na ito matibay, hindi babagsak. Ngayon, ikaw naman ay alam mo ang Diyos ay tapat at hindi walang pag-alinlangan, pagdududa na lahat ng kanyang mga pangako at kung sino siya, totoo siya at hindi siya nagbabago, eh talagang nakasandal ka sa nakaasa ka sa kanya. Ibig sabihin ng resting is wala kang pagdududa, wala kang pag-aalinlangan o emotional na pag-aalala sa kanya, kundi andun talaga yung tiwala mo sa kanya. At yun ang nais ng Diyos na maramdaman natin, ma-experience natin sa buhay natin. Kaya nga sinabi sa atin niya, fear not, for I am with thee. O, di ba? So, wala kang takot. Ano sabi ba niya? Believe I will give you rest. Come. Okay? For God has not given us this. So, ayaw ng Diyos na tayo ay nag-aalala, tayo ay natatakot. Kung meron man yan, alam na natin yan ay atake ng kalaban. Kaya as much as possible, kung iwasan natin yan, mapili tayo sa kalooban ng Panginoon. So, kunin natin yung summary. How do we make significant decisions? Pag sinabi yung significant decision, yung bang makahulugan, meaningful decision. Decision na gagawin natin may halaga, may meaning. Okay? Kasi, parang ganito. Pag kayo po'y nakakaranas ng pagsubok sa buhay, alam ko nakaranas na kayo ng pagsubok sa buhay. Ako nakaranas na rin ng pagsubok sa buhay natin. At kadalasan, pag tayo nakakaranas ng pagsubok sa buhay natin, yung prayers natin na bakit parang hindi nasasagot? Na pag nangyayari sa buhay natin yan, paano tayo nagre-respond? Paano tayo tinutugunan ng kanyang mga bagay? Tagal mo nang nag-pray, inabot na ng buwan, pero bakit parang hindi nagsasagot? Nasasagot. Yan po yung bahagi ng mga pagsubok sa buhay natin. Now, may mga ilang mananampalataya na nag-give up na sa panalangin. Ayaw na lang manalangin. At para bang, so tinitigil na yung panalangin na nila at sila nananatiling para bang nalilito, no? Sila nako-confuse. Parang sinasabi nila, mayroon bang ibang paraan? May mas mabuti bang paraan na gawin namin na mabawi na ito? Mayroon po. There's a better way to face these moments and bring matters into the right perspective. Ilalagay natin sa tamang pananaw at tamang pangunawa. Hindi ibig sabihin na pag kayo hindi na sinasagot ng Diyos, o hindi na kayo nakikinggan. In fact, sabi ng Diyos, bago pumalang kayo hilingin, alam niya na sasabihin natin. Kaya kung minsan may mga mananampalataya dyan, may mga nakakausap ako. Total, tagal ko nang pinagpipray, malamang ayaw ng Diyos. So, doon may pag-aanilangan natin. Nag-give up na tayo sa ating panalangin. Tapos, nanatili tayong nagtataka tayo. Nalilito tayo. At sinasabi natin, bakit hindi sinasagot ng Panginoon yung prayer ko? Tinigil mo na yung prayer. Paano kung lalong sasagutin? So, hindi ba? Now, pag tinignan po natin, naalala niyo mga lessons natin about the character of God. Di ba? Now, pag ating tingnan muli at binigyan ng atensyon ang mga pangunahing katangian ng Panginoon, okay? Maging yung mga nature ng kanyang mga pangako. Now, sasabihin ko po sa inyo, we can trust that the Father is always remain faithful to us. Okay? Gusto ko itanim niyo yan, ng ating Ama na nasa langit. Kaya pwede natin siyang mapagkatiwalaan na ang ating Ama ay palaging nananatiling tapat
sa atin. Okay? Kaya nga ang title ng lesson natin ngayong hapon di ba? Resting in the faithfulness of God. Kaya madaming mga yan yung summary ko ng lesson natin. Kasi maraming even mananampalataya na sinasabi natin, matagal lang mananampalataya. Pag dumadating po yung mga problema, trial sa buhay natin, wala na. Nawawala na tayo. Nalilito na tayo. Hindi po dapat mangyari yun. Kasi sinasabi nga ng Panginoon, there's a better way to these moments. The kinds pang mga trials na hindi na nasasagot yung prayer mo, gusto man mag-give up, wag. May tamang pananaw dito, pangunawa na dapat nating hanapin. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:9, di ba? God is faithful. Ako'y naniniwala dyan. Ito'y salita ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Bible, paniwalaan natin. Nakligtas nga kayo na binabasa sa Bible, di ba? Na si Kristo ay tagapagligtas. Pinaniwalaan niya, hindi nyo nakita. No, karoon din po yung katapatan niya. Sabi niya rin, God is faithful, sabi sa verse 9, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ. So we can be strengthened in hope. Para kailan mapalakas, matatag natin yung pag-asa natin as we find rest in His faithfulness. Okay po? Kailangan natin gawa natin ng paraan sa buhay natin yan. Bakit? Kailan kasabi yung sarili mo? Kasi kung minsan, kung kulang din tayo sa kanyang salita, hindi tayo nagme-meditate ng Word of God. Yun naman palagi pinag-aaralan natin, di ba? So, ang ginagawa lang natin karamihan, kasi magikinig ka ngayon ng Wednesday, o linggo ng umaga, linggo ng hapon, tapos hindi na tayo nagme-meditate. Hindi na natin pinag-aaralan yung sinasabi niya dyan. Samantalang, yun ang paraan ng Panginoon para tayo mapalapit sa Kanya. Mapatatag tayo, tumatag yung pag-asa natin sa Kanya. At yung pag-asa, yung sinasabi na ang Diyos ay tapat. No. Tingnan natin po yung mga prinsipyo mula sa binasa natin, mga prinsipyo ng salita ng Panginoon. Tingnan natin yung summary natin. Ano? Ngayon, tingnan natin yung mga prinsipyo natin. Now, sa buhay po natin, may mga panahon na yung ating tiwala sa Diyos ay tusubukan. Pag tinanong ka, may tiwala ka ba sa Diyos? Oo naman. Kilala ko ng Panginoon, tapat yan. Okay. Sa buhay natin, tandaan natin there will be times when our trust in God is tested. Susubukan yan. Kaya dumadaan tayo kuminsan sa mga pagsubagyo ng buhay natin. Titingnan natin kung tingnan may tiwala ka sa akin. Okay? Paano hindi ka hahanga sa Diyos kung wala kang hindi masusubok ng tiwala mo sa Kanya? Kaya ngayon dumadaan ng mga pagsubok sa buhay natin. Baka alam mo, ikay tapat sa Diyos, may dumating na problema sa iyo, mabigat na problema sa iyo. Tandaan natin, yung tiwala natin sa Kanya ay susubukan. Okay? So it is simply part of our journey. Bahagi po yan ng ating paglalakbay dito sa mundong ito. Hindi po tayo tiga rito. Sa langit, hindi na masusubok yung faith natin. Dito yan masusubok habang tayo nasa lupa. Okay po? Kaya kailangan natin makinig talaga ng salita ng Diyos para tumibay yung faith natin, tumibay yung tiwala natin sa Kanya. Now, pag ito'y nalaman na natin, okay, we would need to be reminded this. The Father provided many passages. Nag-provide ng Panginoon ng maraming bahagi sa Kanyang salita tungkol sa Kanyang katapatan. Kung binasa mong Old Testament, nakikita mo yung katapatan ng Diyos. Kay Abraham, kay Moses. Sa New Testament, makikita mo rin yung katapatan niya dyan. Ang dami po. Because God is faithful, listen to this. He will always do the right thing in every in our life. Tandaan natin, tayo anak ng Diyos. Isipin niyo palagi, no, kung ako nga hindi pa Kristiyano, ako yung makasalanan pa, siya'y namatay na para sa akin. Tinubos niya ako ng kanyang buhay at dugo. Nung pa, kaaway tayo ng Diyos yun. Makasalanan tayo, siya'y banal, tayo makasalanan. Pero iniligtas tayo ng Diyos. Ngayon pa ba naman kahit tayo mananampalataya na? Kaya tayo bilang mananampalataya, sabi niya palagi, di ba? Oh, work out your own salvation with fear and trembling.
Andun yung tiwala, nandun yung respeto natin sa Kanya. Kaya ka nagbabasa ng Bible because andun yung respeto mo sa Kanya. Okay? Parang sinasabi mo na, kaya ako nagbabasa ng Bible, kaya ako nakikinig ngayon, kaya ako nagme-meditate ng Bible, kasi alam ko, iniligtas ako ng Diyos for a purpose. Okay? Iniligtas ako ng Panginoon, may purpose. Tiling bata sa pananampalataya, gusto niya akong lumago sa aking pananampalataya para ako'y magamit niya. Katulad nila Moses, katulad nila David, katulad nila Paul, lumago sa kanilang pananampalataya. So makikita natin na God is faithful and He will always do the right thing in every problems of life. Palagi niyang gagawin niya mabuting bagay para sa atin. Ginawa na niya yung best para sa atin. Nang isugo niya ang kanyang anak, kanyang ama natin, sinugo niya ang kanyang Panginoong Kristo sa lupa, nagkatawang tao para lang magdusa at mamatay para sa atin. Tubusin tayo mula sa impyerno. Okay? Ngayon, alam na natin na pag tayo namatay sa langit. O bakit tayo naniniwala? Kasi yun sinabi sa Bible. Ito rin ang sinasabi sa Bible. Kinukuha natin mga prinsipyo. Ano pa? Also, we will never fail to meet. Pag nangako pa ang Diyos, tandaan nyo, hindi niya tayo bibiguin. Ang dami pangako ng Panginoon nating pag-aaralin mamaya. Bagamat yung mga pangyayari sa buhay natin, maaaring magbago. Okay? Pero, ang Panginoon at ang kanyang salita ay hindi nagbabago. So, bakit tayo hindi dapat magtiwala sa Panginoon at sa kanyang salita? Dahil ang Diyos hindi nagbabago at yung kanyang salita ngayon ay hindi nagbabago. Kaya pwede ka na sumandalangin sa katapatan niya. Dahil sabi niya, God is faithful. Ay ako naniniwala dyan. Okay? Kung anong sabihin ng Panginoon sa akin, gagawin ko yun. Kasi tapat siya. Maaasahan siya. At masasandalan siya. At sa oras ng problema, maaasahan mo na siya'y tapat, na gagawin niya yung tama at mabubuting bagay kahit anong sitwasyon para sa atin. Hindi ko ba? So, para po tayo maniwala dito, no? Para tayo magtiwala dito sa ating pinag-aaralan na ito. So, kailangan natin munang balikan yung kanyang mga katangian. Yung pangunahing katangian niya, katangian ng Diyos. Para tayo mana. So, ito ngayon magpapabago. Ito yung ating tatalakay. Ito kasi, natalakay natin ng mga karakter. Yung mga character of God, character of man. Pero tatalakay natin yung mga key, attributes. Ay papaliwanag natin isa-isa ito para ito'y mabago, ma-renew, mapatatag yung ating kumpiyansya, pagtitiwala sa kanyang katapatan. Una, alam niyo na ito, God is omniscient. Pag sinabing God is omniscient, ibig sabihin God is all knowing. Alam natin yun. So God is faithful because He knows everything in the past, in the present, and in the future. Di ba? Bakit sa tapat ngayon? Kung minsan may nangyayari sa ating hindi maganda, no? Tinusubok yung sa buhay natin. Kasi alam niya yung kinabukasan. Maaaring nahirapan ka ngayon. Pag yan, nakalagpas ka, alam niya, ikabubuti mo yan. Kaya sa tapat Okay? God is faithful because He knows everything in the past, in the present, and in the future. Alam niya ang bawat detalye ng buhay ko at ng buhay mo. At ako'y naniniwala dyan. Kung babalikan ko yung buhay ko, sabi ko, basura talaga ang buhay ko. Pero nung makakilala ko sa Panginoon, dumaan ako sa matitinding problema sa buhay ko. Pero nung matapos yung usok, yung plano ng Diyos sa buhay ko nagkakaroon ng kaganapan. Hindi pa ako perfect. Pagtungo pa doon, no? Sa maturity na yan. Pero binago ng Diyos yung buhay ko. Kaya sabi ko, ito tama nga. Alam ng Diyos ang bawat detalye ng buhay ko at buhay ninyo. Alam ng Diyos yung gusto natin, yung mga wants natin. O, di ba? May mga wants ako sa buhay ko na noong ko pa iniisip, sana ganito, dumating. Alam niyo yung mga desires natin. Yung mga minanasa natin sa buhay natin. Alam niya yon. Alam niya yung mga weaknesses natin. At pag may nangyari sa buhay natin, mga kapatid, hindi po siya nasusurprise. Kasi He knows the future.
Alam niya ang buhay natin o tayo bata pa, kung babalikan niya, alam niya yun. Alam niya kung kailan tayo mamamatay. Alam niya simula na yan, ano yung journey natin, alam niya yung mga mangyayari sa buhay natin. Sabi ko, kung alam ng Diyos ang buhay ko in the future, dahil siya all-knowing, okay? Dapat ipagkatiwala ko ang buhay ko sa Kanya at ako'y na maniniwala na siya ay matapat. At dapat ako ngayon na mag-rest sa Kanyang faithfulness. Okay? Kaya nga, pag may dumating na problema sa ating journey, kapatid, tatandaan nyo yun palagi, walang aksidente sa Diyos. Lahat ng bahagi sa buhay natin ay alam niya na pinayagan niya. Di ba? Remember yung lesson natin, and we know that all things work together for good. May pangit, may maganda, may masaya, may malungkot, pinaghahalo-halo ng Diyos yan. Kasi alam niya kung paano, alam ng Diyos kung paano tayo lalaki. Kung talagang ikaw ay tinan nyo kung ikaw talagang Kristiyano, alam ng Diyos kung anong klaseng desisyon ang gagawin mo. Alam ng Diyos kung ano yung buhay mo. Alam ng Diyos kung ano yung plano mo sa buhay mo. At pag binigyan ka niya ng problema, ipo-forward ng Diyos yung life mo after 5 years, alam niya kung ano magiging takbo ng buhay mo, kung magiging positibo ka o hindi. At alam niya rin kung ikay palayo sa Diyos o hindi. Okay? Kaya kung palayo ka sa Diyos, alam na niya na magiging, kung anak ka ng Diyos, palayo ka sa Kanya in times of problem, magiging Jonah ka. Makakaranas ka ng bagyo sa buhay mo na hindi mo gugustuhan sa bandang huli, saka ka magsisisi sa Panginoon. Wala pa tayong magagawa, kapatid. Pag tayo anak ng Diyos, anak ka na ng Diyos, wala tayong dapat, hindi ka pwedeng lumayo sa Kanya. Kasi all-knowing siya. Yung alam niya pa lang na ikay palayo pa lang sa isip mo, magdidesisyon, alam na yung gagawin niya. Kaya wala tayo pag-aari tayo ng Diyos eh. Kaya ang plano niya sa atin ang dapat masunod at hindi yung plano natin sa buhay natin yan. So we are always welcome to pray. Okay? Magpipray ka ngayon ng mga bagay na Kanyang pinangako. Diba sabi ng Panginoon, God shall supply all your needs. So ipagpipray mo yung mga kailangan mo. But not because, para saan? Para si paalalahanan. Ay, hindi po sa, hindi na natin hindi na dapat, Lord, paalala ko lang sa iyo, ha? Hindi po gano'n. Alam naman ng Diyos yung kailangan natin. At nagpipray lang tayo, is just to ask. At alam niya rin kung ano yung aas natin. Naka-ready na lahat yung mga inihiling natin. Pero ang tanong, how do you ask? When you ask, saan mo gagamitin? When you ask, sarili mo ba yan? O nasa gabay ka ng banal na Espiritu? So, God is fully aware. Alam na alam ng Diyos lahat. Lahat ng bagay na sinabi niya sa kanyang salita. Alam niya, salita niya yan eh. Okay? Or spoken personally to you. Alam niya yung personal na sinabi niya sa iyo. As such, he said, trust in the Lord to guide our every steps. So, kapatid, kung alam na alam niya ang lahat, then we can trust the Lord to guide our every step. Diba? The steps of a good man are ordered by the Lord. So, bakit hindi ka sumandal sa Kanya? Rest in the faithfulness of God. Hindi nagpabago ang Diyos. So, ang tinalakay natin, God is omniscience. So, pag ano man nangyari sa buhay natin, alam ba yan Diyos? Niya. Alam niya ang ginagawa niya. At palaging ang Diyos, pag may ginagawa niya sa atin, palaging sa ating kabubuti. Kahit masaktan ka, sa ikabubuti natin yan. Kahit malungkot ka, kahit ang resulta niya mag-iiyak ka, oo, palaging sa atin ikabubuti. Ako, nakaranas ng masakit na ganyan, pero sa una, parang hindi mo kakayanin, ano? Pero sa bandang uli, pagkatapos na noon, tapos sabi mo, Lord, salamat. Even yung mga taong umapi sa'yo, ipagpipray mo, sabi mo, Lord, salamat sa mga taong yun. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyayari doon. Kahit yung mga taong niloko sa'yo, oo. Kahit yung mga taong nagminura-mura ka, oo. Bahagi yun. Kaya nga napakahalaga na pag ikay palagi nasa kalooban ng Diyos, doon ka lumalakas, tumatatag, nagtitiwala sa Kanya. Kapag nangyayari yun, nasa kalooban ka pa rin ng Diyos. Nagpipray ka. Aminin natin, even sa mga mag-asawa, even sa inyo, magkakapatid,
Kapag, tingnan nyo, pagdating sa bahay, even sa ating personal na buhay, kasama ako dyan. Pag may nasabing hindi maganda ang isang kasama natin sa bahay, aminin natin, nag-iinit agad kayo. Yung attitude natin, na-check. Okay, sa mga mag-asawa, ganun din. Ang sweet-sweet, may nasabing hindi maganda, bangayan na. Ay, hindi po dapat ganun yun. Because God is an all-knowing God. Isipin niyo palagi na hindi nasisikreto ang Panginoon. Kaya dapat yung isip natin naalagaan natin. Dapat yung isip natin, pinupuspos natin ang salita ng Diyos. Para pag may pumasok na negatibo dyan, matatag na yan, may kukontra ang salita ng Diyos. Kaya paghandaan natin yan palagi. Be ready at all time. Sana sa gitna tayong labanan. Ang dyablo, palaging naghahanap yan ng masisila. Palaging maghahanap yan ng mahihina. Hindi aatake ang dyablo sa malalakas. Pero kahit malakas ka, alam pa rin ng dyablo ang weakness mo. Si David, malakas. Kung si Gante kalaban, anong weakness ni David? Babae. Okay? Merong weakness, pera. May weakness, selos. Okay? May weakness, inggit. So, lahat tayo may weakness. At alam ng Diyos yan. Kaya nga, di ba sa lesson natin last Sunday, come to me. All is the heavy laden, and I will give you rest. May lesson tayo, how not to be offended. Di ba sa inyo, na-open pa. Okay? Kaya kailangan lalabas sa bibig natin, maayos. Kaya kailangan na ang attitude natin kung siya nagre-reflect sa bibig natin. Siya pwede pa rin pigilin yan eh. Okay? So, may pinag-aaralan ako ngayon na tungkol sa mind, sa labanan. Next, after omniscience, after God is all-knowing, alam niya, ito na rin na panuntunan ko sa buhay ko, tungkol sa omniscience pa rin. Ito pwede yung gamitin. Ulit-ulit ko sinasabi nyo sa inyo ito, di ba? Pag may dumating na problema sa buhay nyo, matindi, palagi nyo isipin. Ha? Huwag na kayong magreklamo, huwag na kayong magsimangot, huwag na kayong bakit kaya. Palagi nyo isipin, sa buhay Kristiyano, walang aksidente. Palagi nyo isipin, God is sovereign. Ano ba sabihin sovereign? Siya yung kataas-taasan. Siya ang may control ng lahat. Even yung personal na buhay natin. Kapag may dumating yan, pinayagan niya. Di ba? Sabi ko nga, yung buhay natin, palaging dadaan yung susubukan yung tiwala natin sa Diyos. So pag may dumating, sinusubok mo ng Panginoon. Pangalawang sasabihin mo, God is omniscience. Bakit? God is all-knowing. Alam niya ang kanyang ginagawa. So akin, dapat magtitiwala lang ako sa kanya. So hindi ka nagwala. Hindi ka nagreklamo. Hindi ka nag-iiyak. At sabi ng Lord, lumalago na itong beta nets na ito Hindi ho ba? Now, okay, dumating na yung problema mo. Okay? Yun ang hit-claim mo agad. God is knowing God. Ngayon, hindi pa tapos yun. Pumasa ka na sa first batch, sa unang suntok ng problema sa'yo. Pumasa ka. Kasi sabi mo, God is sovereign. Alam niya, pinayagan niya to. God is omniscient. Alam niya ang kanyang ginagawa. May kasunod pa ka. May kasunod pang karakter niya. Omnipotent. Omnipotence. Which means all powerful. Kaya pala naman ang Panginoon ay sabi niya rito, God must be able to accomplish anything necessary to fulfill a promise. Kaya tingnan niyo dapat alam niyo yung mga pangako ng Diyos. Parang ganito. Mamaya, banggitin natin. Pag may pangako ang Diyos, isipin niyo na lang, okay, na ang Diyos ay pinakamakapangyarihan. Kaya sa nangako, back up yan ng kanyang mga karakter. So, nangako siya ng isang bagay, sa'yo, imposible. Tandaan natin, with God, nothing shall be impossible. So ngayon, kung may dumating kang problema, at alam mo to, tapat ang Diyos, dapat mag-rest na ako sa katapatan ng Diyos. Naniniwala ako sa Diyos na siya ay tapat. Naniniwala ako sa Diyos na siya ay tapat dahil sa kanyang katangian, at ang katangian niya ay siya omniscient, omnipotent, na sa kanya walang imposible. So anything necessary to fulfill a promise, kaya niya. If something was beyond His power, halimbawa, mayroon pang nakakahigit sa kanyang kapangyarihan, ay di wala nang guarantee yung pangako niya dahil mayroon pa palang masigit na kapangyarihan sa kanya. Kaya mayroon pa palang higit na may kakayahan
na gawin yung mga pangako niya. So, ano ang mangyayari dyan? So, andun yung pagdududa sa atin. Okay? There could be no guarantee of His ability to work all things for good to those who love Him. Kasi may mas makapangyarihan po sa Kanya eh. Kaya lang, hindi po pwedeng mangyari yun because God is all powerful. Na kahit anong harang lang, kahit anong obstacles, kahit anong trial sa buhay natin na seems na parang sisira sa magandang plano ng Diyos sa buhay ko, ay ginagamit ng Diyos para i-fulfill niya upang gawin niya yung plano niya when we keep our focus on Him. Kumisa nga, di ba? Ito yung malaking problema natin. Iniisip natin na ito'y hadlang yata ito. Ito'y hadlang yata ang mga pagsubok nito at sisirain ito ang plano ng Diyos para sa atin. Hindi po. Ginagamit ng Diyos yung mga problema ngayon sa buhay natin na kahit iniisip mo na malaking problema yata ito. Para bang mayroon kang pangarap sa buhay mo, pero lahat na lang may hadlang. Ay hindi po. Palagi yung tatandaan, alam ng Diyos lahat yan. Palagi yung tatandaan, kaya ng Diyos yan. Walang imposible sa Kanya. Kaya nga minsan, o nawawala ang focus natin. Sana kahit anong problema natin, kahit anong matindi ng dumadating sa buhay natin, isipin nyo, pinayagan ng Diyos yan sa inyo. Okay? At dahil doon, alam niya ang kanyang ginagawa. At dahil doon, sa Kanya walang imposible. Huwag natin siyang pangungunahan. Focus lang tayo sa Kanya. Okay? Kagaya ng mga binata dyan, wala pang girlfriend. Mga binadalaga dyan, wala pang boyfriend. Okay? Iba dyan, walang trabaho ngayon, pandemic. Okay? Kung minsan, nawawalan tayo ng pag-asa. Hindi, alam ng Diyos yung iniisip nyo. Remember, God is omniscient. Alam niya ang past, present, at future ng buhay ninyo. At huwag niyong alisin na kayo anak ng Diyos. Huwag niyong alisin na mahal kayo ng Diyos. Ako palagi iniisip yan. Nung ako hindi pa masyadong minahal na ako ng Diyos eh. Ngayon pa bang anak na ako ng Diyos, hindi niya ako kayang mahalin? Di ba sabi niya? Ang ganda pa nga, I will never leave you nor forsake you. With God, nothing shall be impossible. Ano bang hinihintay natin? Di ba? So, kaya ng Diyos yan. Kahit anong hadlang. There's a way that seems to be no way. Sabi nga niya dito eh. Kaya, minsan inaalam ng Diyos yung pagsubok sa'yo na matindi akala mo, hindi mo kaya. Pero tandaan natin sa mga pangako niya na maulitin natin mamaya lang nang hindi ka bibigyan ng mga bagay na hindi mo kaya. So, kailangan alam talaga natin yung Bible natin eh. Okay? Kasi sa Bible, tinuturo niya yung katangian ng Diyos. Tinuturo sa Bible na siya omniscient. Tinuturo sa Bible na siya omnipotent. Tinuturo sa Bible na siya tapat. Kung alam natin yan, di ba? Kaya sinasabi ng Bible, and we know. Dapat ano bang alam mo? Kaya palagi kong sinasabi, napakahalaga ng meditation natin. Kaya kayo nahihirapan. Kaya konting bagay lang, dali mo nang ma-open. Konting bagay lang, dali mo nang mainis. Konting bagay lang, dali mo nang magselos. Kasi hindi ka nag-aaral ng kanyang salita. Wala kang mabunutan. Anong nilalagay mo sa isip mo? Pinikula, iyakan. Anong pinanood mo sa pinikula? Halikan. Kaya tuloy, gusto mo palagi na ipaghalikan. Hindi ganon. Ilagay natin yung mga makakatulong sa buhay natin. Okay? At pag dumating na yung pagsubok na yun sa atin, alam ko, ganyan mangyari. Maaaring, kumisan, wala din yung naisip ang soul winning. Ang iniisip nila, paano ka pera? Paano magkagaroon ng mga pangarap mo sa buhay nyo? Kung tandaan natin, may pangarap ang Diyos sa buhay na may pangarap ka, pero may mga bagay na ipipapagawa ang Diyos sa atin habang tayo nasa lupa. Ang dami yung tinuturo, go ye therefore and takes. Mag-soul winning ka. Maging matapat ka sa paglilingkod. Maging matapat ka sa panalangin. Maging maayos ang inyong relationship sa ibang tao. Ang dami yan, di lang buhay natin, di pa magtrabaho o pagnegosyo o ano pa man. Ang dami, white angle yung buhay natin, buhay Christian. Ang dami dapat i-consider. Obey your parents pag anak ka. Respect your authority. Bahagi yan. Igalang mo ang gobyerno natin. Sumunod sa patakaran. So, bilang mananampalataya, kaya kung minsan ang dami nating problema sa buhay natin dahil ang dami nating sinusuway. Kayo mga young people, ito may respeto sa inyong mga magulang.
Ano yung pagsunod niyo sa inyong magulang? Pag inutusan pa kayo ng magulang niyo, nagmamaktol kayo. Okay? Hindi nyo alam, pag may kailangan din kayo sa magulang nyo, nakasandal kayo sa magulang nyo. Ito yung panahon para maayos natin ang lahat niyan. Okay? Hindi lang ang Diyos ay omnipotent, sabi niya. Siya din omnipresent. Tatlong uyan na pinag-aaralan, pero tinatalakay natin isa-isa. Ito yung isang karagdagang comfort o karagdagang ginhawa. Okay? Comes from knowing that He is always within God's reach. Andiyan lang sa tabi, oh. Okay? Hindi lang natin nakikita natin. So yan, hindi kita iwanan eh. Omnipresent siya eh. Hindi natin alam na, di ba sabi niya sa lesson natin last time, siya nasa unahan, siya nasa likod, siya nasa kaliwa, nasa kanan, nasa taas, nasa baba. Oh, ano yan? Katakot mo. Kung bisa natatakot tayo minsan. Kaya kung bisa pag naiisip ko, naglalakad ako. Ay, nako, sabi ko, kailangan lalo akong magtiwala sa Panginoon. Hindi ako pwede magtiwala sa sarili ko. Kasi pag nagtiwala ako sa sarili ko, matatakot ako, magdadoubt ako, magkakaroon ako ng anything negative. Ngayon kung alam mo na nababalot ka ng Diyos, para ka na rin balutin mo ko ng banal na dugo, yan yung presence niya. Yung sinasabi, I am present. Kaya sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Sa katapatan ng Panginoon, kasi nature niya yan, katangian niya yan eh. Okay? Nature ng kanyang mga pangako. So, kaya pala, ang liwanag, kayo natatakot ka pa rin, nagdududo pa rin ba kayo? Ngayon, pag nakikita mo yung, napakalaga ng omnipresent na to eh. Pag mag-a-apply ka sa trabaho, sabi mo, Lord, kasama kita, nasa unahan kita, nasa likod kita, nasa kaliwa kita, nasa kanan kita, nasa taas kita, nasa baba kita, kasama mo ang Lord. So, ando yung tiwala mo sa Kanya ngayon. Walang takot, kumpiyansa. So, ang favor ng Lord, ito nun pa. At pag gano'n ang attitude mo, alam na ng Diyos na mag-a-apply ka sa office na yon, naghanda na siya ng mga tao doon sa bago ka pumunta. I am ahead of you. Siya nangungunan. Kaya hindi mo pwedeng pangunahan ang Diyos. Pag pinangunahan mo ang Diyos sa lahat ng bagay, palpak ka. Mali ang mga desisyon na gagawin mo. Hindi mo alam na palayo ka na sa Diyos. Nauna ka eh. Pag pinangunahan mo sa hindi ka magtatagumpay, kailang masasaktan ka lang na masasaktan. Mabibigo ka sa mga hahanapin mo sa buhay, sa trabaho mo, anything. Okay? Kaya ito yung additional comfort na manggagaling na malaman mo, okay, na siya ay palaging nasa tabi mo. Jehovah, o kanina, omnipresent, ay omniscience, na alam niya lahat ang nangyayari sa buhay mo. Kaya walang may tatago. Dahil omniscient siya, siyempre, kaya nga matapat yung pangako niya kasi omnipotent siya. Ibig sabihin, may kakayahan siya na solving yung problema mo, tugunan yung problema mo, dahil sa kanya walang imposible. Bakit? Alam niya ang gagawin niya, omniscient. Oh, alam niya ang solusyon. Plus yung powerful pa niya. Oh, tapos kasama siya palagi. So, ibig sabihin mga kapatid, iba yung kaya talaga pwede ka talaga sumandal sa katapatan ng Diyos eh. Kaya dapat wala talaga sa atin, kahit konting pagdududa, kahit anong takot, dapat wala sa atin yan. Walang pag-aalala. Kanina may dumating na naman ako isang sakong bigas. Pwede na higaan yung bigas ko. Sako nga lang. Dala-dala ni Pastor Alvin kanina, kasi Pastor Ace. So, pag-pray niyo si Pastor Alvin, maganda yung ministry ni Pastor Alvin, masipag siya. At I hope na hindi siya nakakalimutan, pati yung maganda yung vision niya. Hindi siya perfect, okay? Minsan may mga, hindi rin sa mga sabihin natin, even ako, walang taong perfecto. Pero pag nakikita nyo, pag pag-pray nyo ako, pag-pray nyo na rin si Pastor Alvin. Kasi beta nights yan. Pag-pray nyo rin si Pastor Joel kasi aalis na sa Friday. Okay? Sama nyo sa prayer yan. Sama nyo rin si Preacher John Ray na baka this coming July or August baka pagsimula na sa San Antonio. At lalo nyo ipag-pray si Pastor Ross kasi parang nakikita yung ginagamit si Pastor Ross na siya nag-uumpisa ng gawain
At tayo yung nagtitrain para mailagay ito sa ginagawa, sa sinimulan niya. Team up talaga tayo kay Pastor Ross. At hindi lang, ang maganda kay Pastor Ross, magsisimula siya ng gawain, makita may mga tao na, may lupa na, bibili sila ng lupa, kasi binigyan sila ng Panginoon din ng mga resources, at may building na. Samantalang ibang mga gawain, nagpo-problema sila ng lupa, nagpo-problema sila ng building. Ayan, tingnan niyo tayo. Nagsimula tayo sa Bethany, sa nakuha sa panalangin, magtiwala. Sabi ko sa Panginoon noon, Panginoon, kung tinawag mo ako sa Bethany, then dalhin mo ako sa lupa na ibinigay mo para sa amin. O yan. Ang tayo na 1,000 square meters. At ginamit din yun. Si Pastor Ross ginamit din sa building. Plus kayo mga nagbigay sa building. O, nagbigay sa pangulong doon sa lupa, no, yung unang batch. Ang galing ng Lord, di ba? Nasa Diyos talaga walang imposible. Hindi tayo perfect. Hindi perfect si Pastor natin, hindi perfect ang Bethany. At ginamit yung mga natin na dumating sa Bethany para tayo lumago. No, kailangan lang natin ngayon. Habang lumalago naman tayo, huwag natin kakalimutan yung mga taong walang Kristo sa kanilang buhay. Sila'y makilala na si Kristo bilang nagpagligtas. Diba? Bago mag-pandemic, kung di ka nag-pandemic na ganyan, nag-lockout, magsusulwining na tayo eh. Kasi nag-train na tayo ng ilang linggo. At bata ko yung last week na yun, yung final, ako na yung huling magtuturo sa inyo ulit. At sabi ko, makinig kayo mabuti, ilang turo na to. Ngayon, this coming Sunday, lalabas tayong lahat. Ano padlock eh. So, ibig sabihin, sabi ng Lord, okay, ayan natin, sa pagkatinanggal ko na yung lock na yan, then, gawin yung soul winning at gagawin talaga natin. Okay? Pag nagsimula si Brother John Ray doon sa San Antonio, tutulungan natin. Pag nagsimula si Pastor Ace na sinasabi niyo sa San Gregorio, aalalayin natin. Ipag-pray natin yan. Si Pastor Ross, yung kanyang kalusugan, hinihilot ko kasi siya. Si Pastor Alvin, tiga-Bethany yan. Okay? Which we proud of him. Hindi perfect, pero sangat sa prayer. Si Pastor Joel, at si upcoming Pastor, Pastor John Ray. Sipin mo, maging Pastor si John Ray. Dati, dalaan ng mga bananakyo yan. Bili na kayo ng pumpra. Pero, yung mga yan, naging instrumento ng Panginoon para sa kanya. Yung presence na ito is additional comfort. Okay? Isipin mo, kaya inuulit-ulit ko, isipin yung pinakamakapangyarihan, alam ng lahat ng Panginoon, past, present, and future, plus omnipresence pa siya. It's another comfort from knowing that He is always within God's reach. We are always within God's reach. Di maaabot tayo ng Panginoon. So, under no circumstance, okay, we flee from His presence or are separated from His love in Christ Jesus. Dalawang bagay yan eh. Pag dumating ang problema sa'yo, pwede kang lumayo sa Kanya, or mahiwalay sa Kanyang pag-ibig, o pwede ka namang lumapit sa Kanya. We can cry out, pwede kang umiyak sa Kanya, at know He is available to us. Ito yung napakahalaga. Kahit omnipresent, ibig sabihin, pwede mo siyang pero kahit anong sabihin mo, ayoko na sa'yo, andyan pa rin siya. Kaya out of fellowship kayo. Pero nandyan siya palagi. Bakit? Anak ka niya eh. Hindi ka niya pwedeng pambayaan kasi kisilain ka ng diablo. Ay kung minsan nagkakaproblema tayo lalo kapag tayo lumayo sa kanya, ibig sabihin ayaw mong magpasakop sa kanya sa banal na espiritu. Kaya nasasaktan kayo lalo, mapapalayo kayo, pahina kayo ng pahina, at baka kayo hinang-hina na spiritually, at apektado rin kayo sa physical, magkakasakit kayo siya, gagawa kayo ng mga maling desisyon nyo. Then saka kayo medyo hindi na kaya, pero tatanggapin ulit kayo ng Lord. Okay? So God is omnipresence. Next is truthfulness. Ano yung sabihin ng truthfulness? God is what? God is the truth. Ano yung sabihin ng truth? Veracity. Di ba? Yung ating lesson sa pag-pag-bisa veracity. Yung tatlong karakteristik na binanggit natin ay napakahalaga yan sa Diyos
para manatili siyang tapat. Okay? So yun ang katapatan ng Diyos. Napakahalagang karakter niya yan para manatili. Hindi pwedeng mabago yun. Okay? But his character is also important to keep in mind because integrity is at the heart of the Father's faithfulness. Pag sinabi mong integrity, is honest to the truth. Tapat sa katotohanan yan, mga salitang yan. Yung katangian yan. Kailangan ilagay natin sa ating isipan. Okay? Because integrity is at the heart of our Father's faithfulness. So, pag nakadiscuss natin ng ganyan ng Ama natin, lumalakas yung loob mo, lumalakas yung pag-asa mo. At sabi, wow, grabe talagang Panginoon ko. Kaya sinasabi, if God is with us, then who can be against us? So, sumandal na tayo sa pagtapatan niya. Ibig sabihin, magtiwala na tayo, ano man nangyayari. Palaging yung kinuwento kong illustration ko na yung false na ganyan. At merong isang sanga ng puno doon. Sanga lang, gumawa yung ibon ng pugad niya. At lumada ako, pag ganun-ganun yun, habang tinatama at pipinangsikan siya ng tubig, anytime, pwede siyang maputol eh. Pero pag lumalabas, naka-relax lang siya, naglilinis pa ng kanyang balahibo, nag-aayos pa ng kanyang balahibo. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, nakasakay na sa gitna tayo ng problema, mga kapatid. At tayo may tiwala sa Kanya, hindi mo malalagpasan ang katapatan ng Panginoon. Siya'y palaging tapat at hindi siya nagbabago. Okay? Kaya nga, kung minsan nakakalimutan natin yung karakter niya ito eh. Nakakalimutan natin, tatawag-tawag tayo sa Panginoon, Ama. Eh, sino tinatawagan mo? Makalimutan mo na. Okay? Kaya man, kung minsan, nagpipray kayo minsan, pag di panalangin, ipinadahan nyo. Always remember this. Okay? Listen. God will not misguide us. Hindi niya tayo ililigaw. Tingnan sa Titus 1:2. Titus chapter 1 verse 2. In hope of eternal life. Di ba? Meron tayong pag-asa. Hindi pa natin alam ang langit eh. Pero meron tayong pag-asa. Ano yung pag-asa natin? Buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, manampalataya kay Kristo at ikaw ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Now, yan ay pangako ng Diyos sa atin. Pero sinasabi ng Diyos dito sa Titus 1:2, sabi niya, in hope of eternal life, which God that cannot lie. Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Kung pananampalataya kay Kristo, ikaw ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sinasabi niya ngayon, yung pag-asa mong yan ay kailanman, yung pangako kong yan, kailanman na hindi ako Diyos. Sabi dito, in hope of eternal life, which God cannot lie, promise before the world began. Bago pa niya lang lilikhain ang mundo, nangako na niya siya. Okay? He will not, sabi niya, He will do what He has promised. Kung anong pinangako ng Diyos, gagawin niya. And will remain true. Mananatili siyang totoo at tapat. Lalo-lalo na po sa kanyang mga anak. Yan po ay katangian ng Diyos. Katangian ng Diyos yan, pangako ng Diyos yan sa bawat pangyayari, bawat sitwasyon sa ating buhay. Kahit nga kung tingnan nyo even if we fail, kahit tayo ay mabigo na magtiwala sa Kanya, tingnan nyo God will remain faithful to us. Tingnan mo, kahit tayo tumanggi, kahit sabihin mo, ayoko na maging Kristiyano. Ang hirap maging Kristiyano. Ayoko na. Simba dito, umaga, simba ng hapon, may Miyerkules pa, magbibigay pa. Ito pa, punong-puno pa ako ng problema. Ayoko na maging Kristiyano. Tinatakwil ko na pagiging Kristiyano ko. O, tingnan niyo po sinabi ng Panginoon. 2 Timothy 2:13. If we believe na, kung itanggi mo man siya, ayaw mo na maging Kristiyano, sabi niya rito, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Hindi niya pwedeng itanggi yung sarili niya. Sinabi niya yan, hindi niya pwedeng baguhin. Okay? Pangako niya yan. Sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako niya yan. At hindi niya babawiin yan. Kagaya ng ibang tinuturo, na kapag ka nagnanampalataya kay Kristo, ligtas ka. Pag nagkasala ka, nawawalang kaligtasan mo.
Ano rin mangyari? Sampalatay ka uli. Hindi ganun po ang Diyos natin. Kaya pwede mo siyang masandalan. Pwede ka siyang pagpahinga sa kanyang katapatan. Pwede kang magtiwala sa kanyang katapatan dahil hindi kanya bibiguin, hindi kanya ililigaw. Amen? He will do what He promised and will remain true to His own nature. Okay? In every circumstances, on every trials, even when we fail to remain faithful ourselves. Kahit pa tayo hindi magtiwala sa Kanya, kahit tayo bigo, yan natin siya, He will remain faithful. Ganyan ang katapatan ng Diyos. O ngayon, di ba tayo pwede sumandal sa Kanya? Tiwala sa Kanya? Okay? So, ngayon na, di ba? God is truthfulness of God. Okay? Dahil yung veracity ng Panginoon na binabanggit natin kanina dyan. Ay, nako. God is faithful in His character. Kaya sabi ko, ang galing naman ng Panginoon dito. Napakabuti ng Panginoon. So, His character is also important to keep in mind. Sabi ko nga kanina, di ba? Binanggit yan to Titus. Now, binanggit ko sa 2 Timothy 2:13 na kahit deny mo, yung mga verses na napapaborito ko mga verses yan, palagi yung tinatanda. Kasi kung minsan, may mga labanan sa isip ko, hindi ka naman Kristiyano eh. Ano po nangyayari sa inyo yan, di ba? So, God is truth. Hindi siya pwedeng magbago. Kahit tayo hindi sabihin natin, ayoko na, siya palaging tapat. Dapat ulitin niya, hindi tapat ang Panginoon, hindi tapat ang Panginoon, tapat ka sa kanyang salita. Kasi si Satan, palagi niyang lalabanan niya sa isip mo, maglalagay siya ng kasinungalingan dyan. Kaya maraming mga mananampalataya noon, tapat. Pero ngayon, panahon na po kasi ng 7 churches, yung nasa Laodicea na tayo church. Ito yung falling away. Ito na yung palayo na sa truth. Sabi ko nga, di ba, ang dami kong mananampalataya noon. Hinanga ang preacher noon una. Talagang mag-preach sila ng gospel, talagang dami naliligtas. Pero dumaan, naging mega church sila, dami ng tao. Ayaw na silang mag-preach ng negative. Puro na lang positive. Kaya naging mega church sila. Kasi natatakot silang mawala yung mga membro. Kaya dami nila ngayon. At dahil doon, magiging maganda yung buhay nila. Meron pang mga preachers. Yung mga babaeng preacher. Saka mga pastor. Naka-jet na sila ha. Private jet. Tapos ang lalaki ng bahay nila, mansion. Pinapanood ko sa ganun. Kaya sabi ito, mga mega church na to. Kaya may mga papansin ko, kayo nasa mega church o nasamba kayo, hindi kayo makakarinig ng negative. Palagi na lang good. Ha? Hindi sila magbabanggit ng sin sa life nyo. Ni-interview nga si Joel Austin. Okay? Bakit hindi ka nagpipreach ng negative sa simbahan ninyo? Hindi ka nagpipreach about sin sa simbahan ninyo? Okay? No, because people are tired. Pagod na sila. Okay? At marami pa rin mga mananampalataya, bilib na bilib kay Joel Austin. And I hope na maging tingnan nyo kung i-research nyo siya at saka yung iba-ibang preacher. Mahirap. At siyempre, even yung pinipreach ko, sa panahon ngayon, falling away. Palayo na sa truth. And I hope na sana naman ang Bethany manatili sa truth na yan. Lalo na pagka panahon na naman ng simbahan, baka ngayon maaaring gusto yung magsimba, paano pag nagbukas na uli? Nagdating na naman ng late, nagdating hindi naman sisimba sa hapon, sa Miyerkules hindi na naman sisimba. Kapatid, ito yung panahon para malaman mo kung Kristiyano ka. Kaya maraming nag-preach nga si Paul Washer, no? Sabi niya, marami sa simbahan ito ang pupunta sa impyerno. Kaya mahirap yun. Kaya itong pandemic na, tsakin nyo na kayo may mananampalataya. Kayo ba yung tunay na Kristiyano na pwedeng sumandal sa kanyang katapatan? Okay, another characteristic is immutability. Ano yung sabihin ng immutability? God is unchangeable. Okay? Ito yung hawig dito ng God's character at saka attributes na hindi po siya nagbabago. Look at Malakay 3:6. Malakay 3:6. Tingnan nyo kapatid ha. Kung tapat sa kay David, tapat sa kay Moses, tapat sa kay Paul, at tapat sa lahat ng mga
mananampalataya noon hanggang ngayon tapat siya. Hindi po siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Pero sabi sa Malakay 3:6, sabi niya, "For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed." Pag sinabing sons of Jacob, ito yung Israel. Kasi si Jacob, pinalitan ng pangalan niya later on, naging Israel. Sabi niya, kung hindi ako tapat, sabi niya, kung ako magbago, wala. Bus na kayo. Kita niyo kung paano noorin yung pinagtulong-tulungan ng Egypt, pinagtulungan ng Russia, suportado ng Russia, suportado ng mga kapaligiran nila, yung mga Middle East. Okay? Ang Israel ay napakaliit. Anong nangyari? Hindi nila pinabayaan ng Diyos. Kasi may plano pang Diyos para sa kanila. Kailangan tayo ngayon. Iba kasi ang Hudyo, iba ang mga Gentiles ngayon. Ang pinakutuwa ko, yan nyo ha, tayo ngayon, church age, tayo ang pakakasalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Grabe. Tapos, tinan nyo pa ha, yung sa, di ba, magkakaroon ng new earth at new heaven, saka new Jerusalem. Ang new heaven, napakalaki niyan. Sabihin natin, ang San Pablo, ang new Jerusalem, ang new heaven. Ngayon, ang malamig, yun ang new Jerusalem. For example lang yun. Which means, sa buong heaven, merong ilalagay doon ang new Jerusalem. Alam niyo kung sino ang titira sa New Jerusalem na ang walls ay napaka-precious stones? Okay? Yung church, tayo. Kaya kung tunay na Kristiyano ka, magsaya ka. Kaya pag alam niyo, naghihirap ng panahon, palapit na ang rapture. Okay? Malapit na yung judgment seat of Christ. Malapit na yung wedding na tayo papakasalan. Malapit na yung millennium, mga kapatid. Kaya nga, sana mapakiisip-isip na kayo, kalimutan nyo na ang sarili ninyo. Okay? Unahin natin ang mga bagay na espiritual. Unahin natin ang Diyos ngayon. Tinanggal na lahat yung mga karangyaan sa buhay natin. Alisin na natin kaligasan ng ulo. Dahil ang panahon ngayon, ito yung panahon na panlumayo ka na sa Diyos eh. Paglayo mo sa truth. Kaya nga, ang palagi na lang pinagpipili ko yung mensahe karapat-dapat. Kaya ilang beses na sinuro ko yung about meditation. Kasi the word meditation, it is you and God alone. Private time with God. Ito yung palagi yung kinakausap ang Panginoon. Hindi mo alam, napapalapit ka na sa Diyos. Hindi mo alam, lumalaki ng tiwala mo sa Kanya. Hindi mo alam, nagiging intimate na kayo. Without meditation from the Word of God, makikinig ka lang ng ganito, walang nabago sa buhay mo. Okay? Ngayon, pag dumating ang problema mo, ganun ka pa rin, iyakin ka pa rin, doubt ka pa rin, bago ka pa rin. Galit ka pa rin, inis ka pa rin, selos ka pa rin. Eh baka hindi ka ligtas. Akala mo lang ligtas ka. Kasi imposible na hindi ka mabago kung nasa yung banal na espiritu. Turuan mo yung sarili mo. Sabi mo, simula na siya. Di ba sabi ni John the Baptist, I must decrease and God, Christ must increase. Ibig sabihin, nagbawas siya ng mga bagay, oras para sa kanyang sarili. Inalis niya yung mga bagay na kinagigiliwan niya at ibinalik niya, idinagdag niya sa oras niya para sa Panginoon sa Kristo. At si Paul, sabi niya, yung dating sa posisyon niya, yung dating naabot niya sa kanyang buhay, itinuring kong tahain para sa Panginoon sa Kristo. Hanggat nandyan yung hilig mo sa mundo, hanggat nandyan yung pride mo, hanggat nandyan yung mga talagang pagbibigay mo sa sarili mo, pagbibigay pleasure mo sa sarili mo, you will not be closer with God. Yung invitation nyo, come to me, wala yan. Kasi may pride ka na. Nakalapulan ka na ng kaaway. Okay? Tandaan natin, noon, Diyos ngayon. Sabi niya, I changed na. Okay? So if God was changeable, He could change something about Himself. Kung siya nagbabago. Okay? Pwedeng halimbawa, kung nagbabago siya, mababaguhin siya yung sitwasyon na nangyayari sa kanya. Halimbawa, may sitwasyon mahirap, nagbago na siya. Pag masagana, nagbago rin siya.
And that would prove him to be unfaithful. Paano mo siya pagkakatiwalaan? Paano siya magiging reliable? Paano mo siya pagkakatiwalaan? Kung nagbabago siya. Di ba? Sa mga relationship, pinagbabago. Nung mag-boyfriend, girlfriend, sweet-sweet. Hindi madapuan ng kung ano-ano. Pero nung mag-asawa na, tumagal ng relationship nila, wala na. Hope na kung may mga mag-asawa dyan, yung lalaki patuloy pa rin gagawa responsibilidad niya. You have to work together, kayong dalawa na mag-asawa, na para ma-improve ang relationship ninyo. Kailangan isipin nyo, hindi, nasaktan ako kaya hiwalayin ko na yan. Hindi. Kailangan ma-improve natin. Kasi nagtagumpay si Satan. Kailangan ma-improve natin. Ano ba yung magagawa ko sa nagkamali ako? Ano bang dapat kong ma-improve ngayon? Kaya maganda kayo, mga asawang naghihiwalay at na-realize yung mali. O, di balikan kayo. Ano ba sabihin mo na, sweetheart, nagkamali ako. Hindi tama yung ginawa ko. Pasensya ka na kasi immature pa ako nun kung ba't natin nananatili, how can you glorify God? Di ba? At alam ko namin mga nag-iiway-hiwalay yung mga mag-asawa. Kawawang mga bata, lalo't maliliit pa yung mga anak nyo. Wala mangyayari dyan. Paano kikilos ang Panginoon? Paano kasasanta? Paano malalamang faithful ang Panginoon? Faithful ka sa kasalanan mo. Saka hindi kayo lalago. Hindi kayo gagamitin ng Panginoon. At hindi lang yung madadamay pati mga anak nyo. At siyempre, pagka yung mga anak nyo, nagkaanak na rin, pati apo nyo. Ang later mo, pati apo nyo nagkaanak, pati kaapo-apuhan nyo. Because of your pride. Kaya kailangan lumago tayo para yung pride na yan madurog. At pag hindi ka lumago sa pananampalataya mo, at hindi mo tinalikuran yung mga kasalanan sa buhay mo, yung pride na yan lalong lalaki because yung pride na yan yung pinakamuong ni Satan Galing kay Satan yan. Pride goeth before destruction. Malapit na ang rapture. Okay? Yung mga magkakapatid na hindi nagkakaayusan dyan, mag-ayos na kayo. Sa mga membro na nagkakaalitan, nagsama na doon, magsiayos na kayo. Sa mga mag-asawa na palaging hindi nagkakaayusan, mag-ayos na kayo. Kayo mag-asawa na magkahiwalay, magbati na kayo. Okay? Kasi hindi na kayo pwedeng mag-asawa, sabi ng Bible. Ngayon, pag namatay ang asawa nyo, yan, mag-asawa na agad kayo. Pero hanggang hindi kayo namamatay ang partner nyo, hindi ka pwede mag-asawa. Kasi nagkakasala ka. Parang ako. Huwag na ako. Para sa ako, halimbawa, hanggang buhay ang misis ko, hindi ko pwede mag-asawa. Kasalanan nyo. Pwede mag-boyfriend o girlfriend. Nagkakasala ka sa Diyos. Harapin mo yan pagdating mo sa Panginoon. Kasi sarili mo. Ngayon, kung gusto mong mag-asawa, ayaw mong mag-asawa sa iba, magbati ka. Ganun yan. Isipin mo, dati-dati mo kayo mag-asawa kayo, tapos sweet-sweet kayo. Magmahalan kasi hirap kinhawa. Dahil sa kaya nag-asawa ng siguro hindi pa handa. Ingon. Kailangan lumago ka para maging maayos. Okay, lapas na natin yan. Next is immutability. Okay? Pagkita pala natin yun, ano? He is unchangeable. Okay. So, the same is true with God's promises. So, yung mga karakter, dinano natin, ano? So, parehas din sa mga pangako ng Diyos. If they could change, okay, would live in constant uncertainty, parang lang, halimbawa, kung magbabago yung ang pangako ng Diyos, ang binabago niya, mabubuhay niyan, walang kasiguruhan. Pag nangako ang Diyos, baka, siguro naman. Pero salamat na lang, ano, hindi sa kaso ng Panginoon. We can rely on the stability of His love and find peace, makakatagpo tayo ng kapayapaan, in knowing that through heaven and earth be shaken, His word never will. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya nga, mga kapatid, kaya pag nangako ang Diyos, tandaan nyo, totoo yan. Mangyayari yan. Magtiwala ka lang. Kasi ang Diyos natin hindi nagbabago. Ngayon, tanong ko ulit, does God change His mind?
Para bang pwede bang magkasala? Nagbabago ba ang isipan ng Diyos? No. Bago. But God's nature does not. Hindi po pwedeng magbago ang Diyos. Because God is unchangeable. He is immutable. Now, may problem dito, no? Pagka in-interpret natin ang kanyang kalooban using our limited understanding, okay? Iisipin mo, nagbago ang Diyos. Kaya hindi ka pwedeng mag-interpret. Kaya napakadaming relihiyon sa mundong ito kasi ini-interpret nila, yan ang naging problema, kaya napakaraming relihiyon. Ini-interpret nila iniunawa nila ang Biblia sa sarili nilang pangunawa. Samantalang ang ating kasing karunungan ay limitado. Hindi tayo all-knowing. Okay? Now, example. Sa John 5:14. Now, if we ask anything according to His will, sabi niya, He hear us and will answer our petitions. Now, the answer may not have, sabi no, pwede kang sagutin ng Panginoon yung sagot that we expect or may not come when we want. Halimbawa, yung prayer natin, dito ina-expect mo. O kaya, nang dumating yung panalangin mo, hindi mo naman gusto. Okay? Parang ito, maaaring yung prayer natin, ulitin natin, no? The answer may not be what we expect. Yan, okay, hindi natin na-expect yung answer. Or may not come when we want. Dumating ka pa. Parang gano'n, hindi na ka anin pa ang damo kung patay ng kabayo. Parang gano'n, no? Now, but God will always answer us, and therefore, mga kapatid, remain faithful, remain truthful to His promise. Okay? Tandaan natin, ang Diyos hindi kanya pwedeng biguin. Para sinabi niya sa kanyang pangako, sasabihin niya yan, sasagutin niya. God will always answer us and therefore remain truthful to His promises. That is why His countless promises to us are so powerful. Kaya dami niyang pangako sa atin, hindi mabibilang ang pangako niyan. Now, without the assurance they provide, we would live in constant uncertainty. Palang ka na lang nagdududa, siguro, pero ako, naniniwala ako sa pangako ng Panginoon. Kaya lang, paniwalaan nyo rin yun, kanyang pangako. Lalo na ako, sinasabi ko noon last time, di ba? Paulit-ulit na nga lang ito, pero ito lang naalala ko. Ito yung pinaka-latest. Sabi ko, Lord, baka naman pwede mong i-upgrade yung sasakyan ko. Hindi ko kailangan ng bago. Okay? Ang kailangan ko lang is maayos, ang aircon, maayos ang takbo. Pero alam ko pa rin, sabi ko, pag nagbigay ka, palaging perfect. So, hindi ko alam na, yun, ibinigay si Rebo. Ang galing. Pero nung hindi pa dumadating, sabi ko, galing nang binigay mo. Hindi kiniklaim. Sabi niya dito, parang consider mo nung tinanggap mo na. That's past tense. And you shall have them. Present tense. After 3 weeks, sinagot. Pero habang inaantay ko, nagkakanbas na ako ng panggarahe. Kasi ina-expect ko na talagang ibibigay niya yun. At ibinigay niya, mga kapatid. Okay? Kaya pag pangako ng Panginoon, totoo yan. Huwag natin gamitin yung ating sariling isip na interpret yung mga bagay na yun. Pag nangako ang Diyos, tandaan mo, God, alam niya kung paano ito gagawin. Alam niya ito kung paano i-work out. At may kapangyarihan siyang gawin ito. Kasi naniniwala ko na sa Diyos, walang imposible. Kaya itong ating hub ngayon, okay? Dating may umuupa dito. Inu-offer sa amin noon napakamahal pa, hindi pa gawa. Wala pang dingding, walang salamin. Ginamit lang yung tao na yon na pinagawa. After ilang buwan, umalis. Dahil hindi nakabayad. Hindi kami natutuwa sa ganun. Dahil siyempre, kawawa din siya. Pero ginawa ng Panginoon, ano nangyari? Lahat. May mga provision, pati yun. Isang yun. Ang galing ng Lord. Pati yung dispenser. Ang galing dispenser, lahat. Pati aircon. Ang galing talaga ng So, dapat talaga nating
ipagkatiwalaan at hindi lang doon tayo resting on the faithfulness of God. Sa karakter pa lang, busog na tayo. Hindi ba? So, there are two kinds of promises. Sabihin natin kasi, ang pangako ng Diyos talagang pangako niya gagawin. Okay? Walang imposible. Promises. Promises of God are guaranteed. Guaranteed. Okay? And nothing we can do, okay, will change their course. Pinangako ng Diyos yan, walang makakapagbago niyan. Now, example dito is yung God's covenant with Abraham to make him father of many nations. Sa kanya lang yun. Alam natin na 90 years old si Sarah, 100 years si Abraham, nagkaanak pa sila. Kasi pinangako ng Diyos walang nakapagbago niya. Yan isang promise niya. Pag sinabi niya, gagawin niya. At ipakikita niya na yung imposible naging posible. Now, yung isa naman, another example, yung rainbow. Yung rainbow bahaghari. Yung bahaghari, nakikita natin pag umuulan, lumalabas yan. Yun ay pangako niya na hindi niya tubig. Okay? So, makikita po natin mga kapatid yan na nangyayari sa buhay natin. So, there are unconditional promise. Ibig sabihin na unconditional promise, we can never change that. Okay? Pag sinabi unconditional, complete, guaranteed, with no conditions, no limitation attached. Okay? So, yeah. Hindi mo pwedeng baguhin na yun. Guaranteed na Hindi ko nagugunawin ang lupang ito sa mundong ito. Yan ang tanda ko. Ay, hindi. Bahaghari. O rainbow, ang tawag. Tanda naman mayroong tinatawag na another promise ng Panginoon. We call it the conditional promise. Pag sinabi conditional promise, stating condition or may limitation. Now, kagaya ng ito. Naalala si Jonah. Jonah sabi, go to Nineveh. At pumunta ka doon, mag-preach ka lang sa kanila because pag hindi sila nagsisi, within 40 days, gugunawin ko sila. Yun yung instruction ng Diyos. So, ang ginawa ng propeta ni Jonah sa winarningan niya ang Nineveh na within 40 days pag hindi sila nagsisi. Now, once they repented, ano mangyari? Nagsisi sila sa kanilang kasamaan. Anong nangyari? The Lord halted the disaster. Yun ang conditional. Sabi niya, punta hindi sila nagsisi, gugunawin ko yan. Yan ang promise ng Panginoon. Now, while it might appear that God changed His mind, something different actually happened. No? Kailangan nagbagong isip ng Diyos? Hindi po. Nang sabihin ng Diyos na may darating na disaster sa kanila, gugunawin sila ng Diyos, hindi siya gumawa ng promise. Okay? He issued a warning. Tinitingnan lang kasi, nagpangako ang Diyos na gugunawin niya. Okay? Pero nagbago ang Diyos. Hindi po. Hindi po promise yun. It is a warning to them. Kaya, dalawa na tinatawag na may mga promise ang Diyos na unconditional, guaranteed. Yung isa naman ay conditional. Okay. So, nakita natin itong sa Nineveh na to is conditional. So, sinong nagbago? Hindi po nagbago ang Diyos. Sino nagbago? Nineveh. Nagsisi sila sa kanilang kasalanan. So, hindi nagbago ang Diyos. Sabi niya kasi, warning ito. Sabihin mo sa kanila na pag hindi sila nagsisi, makasama ang mangyayari, gugunawin sila. So, nung nag-preach si Noah, Jonah, then, nung ginawa ng tao, nag-repent sila mula hari hanggang ibaba. At yung warning sa kanila na sila yung gugunawin ay hindi nangyari sapagkat nagbago ang Nineveh. Binago nila ang kanilang mga puso.
Yun. Okay? Bago ang Diyos, kundi ang Ninive. Amen? So, many promises in which to rely. Hinig na kayo sa mga promise na to. Puro promise to. Ito, pwede mo itong panghawakan, mga kapatid. Okay? To God's faithfulness, we must believe in reliable promises. Ulitin natin. If we are to rest in God's faithfulness. Kasi yun ang ating title. Rest on God's faithfulness. Ngayon, kung ikaw'y magre-rest sa faithfulness ng Panginoon, kailangan maniwala tayo na ang mga pangakong ito ay maaasahan. Okay? So, here are some several things that bring hope to all who believe in Him. Okay? Now, ito number 1. God empowers us concerning whatever He calls us to do. Yun. Halimbawa, si John Ray, pupunta na siya sa maaaring July o August, late August, na pwede na siyang magpastor sa San Antonio. Transfer na yun kay Pastor Ross. Ngayon, siya magbibigay kay John Ray ng power. Parang ako, nung lumabas ako sa San Pablo, hindi ko alam yung gagawin ko. Pero sabi ko, Lord, tinawag mo ako for the purpose, tinrain mo ako sa ministry. Binigyan ako ng 100 pesos a week noon. Pero nagtiwala ako sa iyo. Pero hindi mo ako pinabayaan. Hindi ako marunong mag-preach, no? Pero ginamit si Pastor Napoli sa akin, no, na Nate, sabi niya, preach to Sayan people sa college department. At ang natatanda ko, sinabi ni Pastor Jonah rin Okay, Saints on vacation. Nagbakasyon si Jonah. At siyempre, kakaba-kaba ako. Then later, ginamit na ginamit. Parang tinitrain na ako ng Diyos. Tapos, ayun na. Tinawag na ako dito sa San Pablo. So, God empowers us concerning whatever He calls us to do. Kaya hindi ka pwedeng tumanggi. Kaya natutuwa ako kay John Ray nung tinabi ko, pwede ka bang mag-lead ng ano? Kasi ang dami kong prayer. Ang dami kong kung bakit si John Ray. Yung pala, tinitrain na si John Ray. So, saan nag-lead ng yung people? Gusto siya ng mga yung people. So, siya magbibigay ng kapangyarihan sa atin. Mga bagay na ipapagawa yan. Kasi nakalagay Peter 1:3. Kaya sabi niya dito, babasahin niyo yung 2 Peter 1:3, nakalagay doon, God empowers concerning whatever He calls us to do. Okay, so walang dapat ikatakot. Doon din, alis na uli siya sa Friday, pag-pray niyo siya, pupunta siya sa Pitogo. Okay, para ituloy niya yung kanyang mission doon sa Pitogo. Ang ganda. Natutuwa ako sa mga lumalabas sa atin, no? Kasi ando namang provision sa kanila. May lupa na pwedeng gawing magtanim-tanim para kumita sila. Binigyan sila ni Pastor sa pamamahala doon sa Nyugan at saka sa lupa. Marami. So, laki nun. So, minana nila Pastor Ross doon na nabili niya iba. May tao na. Kaya mapalad si Pastor Joel. Kaya siguro, by within this year, baka makasal na rin sila ng kanyang minamahal na si Shirley. Kaya sabihin ko rin pangalan. Para wala nang lusot. Kaya sabi ko, huwag kang matakot. Sabihin mo lang, confirm mo lang sa akin at tingnan natin kung ano magagawa ng Bethany. Cognition ng Bethany at hindi ka pababayaan. Okay? Ganoon din si Pastor, magiging Pastor John Reyna. Magiging Pastor's wife na rin si Angie. Okay? Grabe naman yan. Promotion naman. Ang pihira. It's God's promotion. Lalo kasi, ang boss natin, ang Diyos na Kung siya, tonto tayo. Pag nasa Malacanang tayo, ang boss natin si Duterte, no? Presidente natin yon. Pero pag kayo lumabas sa gawain, isipin mo, ang direct boss natin, ang Diyos. Pampira. Sino yung Diyos na yun? The omnipotent God, the omniscient God, the omnipresent God, the immutable God. Pampira. Grabe. Ay, nako. So, hindi po nagbabago. Sabi ng natin kanina, ang puso ng Ninive mula sa hari ang pababa ang siyang nagbago. Now, again, if we are going to rest on God's promises or God's faithfulness, kailangan maniwala tayo
Bumilib tayo sa kanyang pangako na ito ay maaasahang mga pangako. Nawasan dito si John Ray. At dapat walang takot si John Ray at walang takot si sapagkat sila ibibigyan kapangyarihan ng Diyos. Na-train naman na sila. Ang kailangan lang execute nyo kung natutuwan mo. Okay. Paano ako? Kami. Kasi may mga miyembro kami na bago. Ngayon ko lang narinig yung 1 John 1:9 na yan. Sa aming church, ginagamit namin soul winning. Hindi po pwedeng gamitin ang 1 John 1:9 soul winning because this verse is a positional truth na ginagamit ng mga mananampalataya para bumalik sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, if nakalagay dito, 1 John 1:9, pangako ito. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our. Kaya if is maybe you will confess or not. Okay? So kung aaminin mo ang iyong kasalanan, ikaw ay kanyang patatawarin para mabalik ka sa fellowship ulit. Making control muli ang Holy Spirit sa iyo, kaya be filled by the Holy Spirit. So, kung sabihin na pag nagkasala ka, kung saan naman kayo, nag-confess na kayong kasalanan nyo, pinatawad na kayo ng Diyos, kayo naman, hindi nyo mapatawad ang sarili nyo. Ba, hindi ho. Paniwalaan natin na ito'y totoo. Paniwalaan nyo ito'y reliable na pag ikinonfess mo yung kasalanan mo, kay kanyang patatawad. Bakit kailangan i-confess lang? Kasi marami pa rin tayo sa ating mga mananampalataya na humihingi ng tawad sa Diyos. Hindi na po yun. Kasi yung kasalanan kasi natin, nung pinako si Kristo sa cross of Calvary, lahat ng kasalanan natin ginawa, ginagawa, gagawin pa, nang sinabi niya, it is finished, bayad na. Kaya ngayon, bilang mananampalataya, hindi ka na kailangan humingi ng tao. Sabihin mo lang, Ama, hindi Panginoon, hindi. Sama. Ama, aking amang banal na nasa langit, nagkasala po ako sa iyo. Panggitin mo kung anong ginawa mo kasalanan. And then sabi ng Panginoon, patatawarin kita. Kasi bayad niya ng Panginoon sa Kristo. Amen po? Kung aaminin mo. Okay. Another one. Tandaan niyo yung mga pangako ng yan. Okay. Tingnan natin kanina yung word na para mas maganda, no? Yung 2 Peter 1:3. God empowers us concerning whatever He calls us to do. Sabi niya, according as His divine power had given unto us, sabi niya, all things that pertains unto life and God through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue. Tingnan niyo yan. So talagang ando pa lang, tinawag ka talaga ng Panginoon, talagang kalooban niya yun. Amen po ba, mga kapatid? Now, ano pa? God will you to be tempted beyond what you can bear. Mali ba, tingnan mo, Kristiyano ka, may dumating na pagsubok sa'yo, yung word tempted, ano? Pagsubok mo dumating sa buhay mo. Sinasabi sa 1 Corinthians 10:13 na hindi ka niya bibigyan ng isang bagay na hindi mo kaya. So, ibig sabihin, pag binigay sa iyo ng Diyos yan, dahil anak ka ng Diyos, ano mangyari? Kaya mo yan. Ang kailangan mo lang ngayon, isumandal ka sa kanyang pangako. Lord, Ama, sabi mo sa akin, sabi mo sa iyong salita, na hindi mo ako bibigyan ng hindi ko kaya. Alam ko, sinusubok mo ako. Bibigyan ng hindi ko kaya, ibig sabihin, kaya ko to. Ang kailangan ko lang magtiwala sa iyo. Magamat mabigat itong dinadaan ko ngayon, may mga salita ka, sinasabi mo sa iyong salita na kasamahan kita. Merong gagabay sa atin. May kasama tayo hanggang sa matapos yung pagsubok na yan sa buhay natin. Kaya pala sinasabi niya, huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Fear not, for I am with thee. O, isipin mo, sino yung kasama mo? The omniscient God, the omnipotent God, the immutable God, and the true God. God is true. I am the way, the truth. Sa yung truth, nakasama mo. Kasi andyan gabay mo, gagabayan ka niya. Isipin mo, ano kakatakot mo? Ayan ang lamang ng isang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Sa mga hindi Kristiyano, hindi kaya sasabi nila, maraming tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi
relihiyon ngayon, tumatawag sila, paulit-ulit na dasal. Pero hindi sila nakikilala. Yung iba, miyembro ko ng iglesyang ito, ako'y ligtas na. Hindi po magiging miyembro ng relihiyon, ibig sabihin ng church. Ang church ay mga taong ito yung, pag sinasabi mo kasi yung miyembro ko ng ikaw ay Kristiyano, okay? Yun yung church, yung sinasabi building. Okay? Kundi ito yung mga taong nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Ito yung mga taong nakilala nila, inamin nila sila yung makasalanan. Okay? Na-realize nila sila yung kasalanan at na-realize nila na sila pupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Pero natutuhan nila yung good news na yan na merong nagdusa, merong umako at namatay para sa kanila. At yung dugo ng Kalbaryo, yun ang pinangbili sa atin. Okay? Na ang ating Diyos ay namatay dahil sa ating kasalanan. Siya nalibing at siya nabuhay ng muli. Kaya mga kapatid, di ba? Pero tayo, yan ang lamang natin na bilang mga mananampalataya na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng isang pagsubok na hindi natin kaya at kung tayo binigyan, kasama niya tayo. Kaya sabi, "Fear not, for I am with thee." Ano ba? Okay, sa panahon ng pandemic. Okay? Nung hindi pandemic, hindi ako magkaroon ng isang galong bigas. Itong pandemic, saka ko maraming bigas. Pambira, kaya sabi niya, God will meet your needs. Matthew 6:30. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, sa pangangailangan natin, kung ikaw tapat sa Panginoon, inuuna mo siya, hindi ka niya kakakpusin talaga. He will provide your needs. Paano, Pastor? Ang dami nangyayari sa buhay ko, ganito. Ano mga pangako niya? And we know that all things work together for good to them that love God. Mahal mo ba ang Diyos? O kaya pag may dumating ng mga problema sa buhay mo, lahat yan ipinagsasama-sama niya para sa kabubuti mo. Yeah? May problema ka na sa tingin mo, pangit. May problema sa pero yung pala ginagawa ng Diyos ay kabubuti mo, o yan mga pangako ng Diyos. Parang hindi ka masasagdan sa katapatan ng Diyos, di ba? Rest on the faithfulness of God. Ay, grabe. Ano ba? 1 Corinthians 1:22. Okay? As believers, we are sealed forever as God's children. Hindi lang tayo sa Ephesians, sealed by the Holy Spirit. Kundi sinelyuhan tayo rito forever bilang anak ng Diyos. 2 Corinthians 1:22. Kung ikaw ay nanampalataya na kay Kristo bilang tagapagligtas, ikaw ay sinelyuhan ng Diyos forever as God's children. Okay? 2 Corinthians 1:22. Us and given the earnest of the Spirit. Sinelyuhan tayo. So anyone who believe in the Lord Jesus Christ has eternal life. Ikaw ba nanampalataya na kay Kristo? O nasa relihiyon ka pa rin? O nasa Diyos-Diyosan ka pa rin? Kasi ang alam ko, pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, nalaman mo lahat yan, nagkaroon ka ng pananampalataya, narinig mo ang truth eh. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. And then nagsisi ka sa kasalanan mo, yung tinatawag na repentance. Pag pinagsama mo ang faith at repentance, magkakaroon ng spiritual reaction. At salvation. Okay? So, yun ang pangako niya. Sino man tayo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, bakit ka nagkaroon ng buhay na walang? Una, sinelyuhan ka ng Holy Spirit. Ibig sabihin, Kristiyano ka talaga. Sinelyuhan ka na eh. At kung ikaw sinelyuhan, may pangako ang Diyos, nagkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magpakailanman, kasama mo ang Ama sa langit. Kasama mo Panginoon sa Kristo. So, lahat ng powerful assurance, ito ilan lang mga kapatid, okay, na ating tinalakay. Kung tatalakayan lahat ang mga pangako, hindi tayo matatapos dito. Makakasiguro po kayo at ang mga ay hindi magbabago. Okay? Hindi magbabago sa kanyang kaisipan. Or makalimutan niya ang mga bagay na ito. All-knowing siya eh. Bakit po? Because He is infinite.
Okay? Infinite ang Panginoon, indescribable, and awesome God who is committed to His children for all eternity. Committed, wala na pong iniisip sa, ano pa ang Diyos na lang in love talaga sa akin. Kasi tayo yung papakasalan. Wala na siyang inisip kundi tayo. Wala na siyang inisip kundi ikabubuti natin. At ang pandemic nito ay paraan din ng Diyos. Although sa tingin ng Diablo yun, hindi pwede kisimba, di ba? Pero pinayagan niya ito para ihanda niya tayo. Para tayo ibigyan ng preparasyon. Para masiguro natin talaga yung ating relationship sa Kanya. At masiguro natin na pag nag-rapture, kasama tayo. Okay? Sana alam natin yan. At kung kayo may mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala kay Kristo, nung nasa walls of Jericho, sino nga yung ano doon? Si Rahab. Sabi niya, dahil tinago mo kami, okay? Niligaw mo yung humahabol sa amin. Ibig sabihin, ikaw isa'y larawan na sila. Na isa namin ito. At gusto ko pag sinalakay namin, dalhin mo lahat ng mga kamag-anak at ilawit mo yung telang yan sa bintana mo para hindi ka, isasabihin namin yun sa grupo namin para hindi kayo atakihin. Ganun din po tayo kapag dumating yung mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo na wala pang Kristo sa kanilang buhay, mga kapatid. Kung talagang tunay kang Kristiyano, huwag kang papayag na maiwan sila sa napakahirap. Pag naiwanan ka, okay, 7 taong mamatay, hindi ka mamatay-matay. Dahil tinanggihan mo si Kristo bilang tagapagligtas mo. Samantala kami nasa heaven na. Kaya nga, kayo nakikinig na mga mag-anak pa kayo, kung talagang tunay kayong Kristiyano, may kamag-anak pa kayo na walang Kristo, nanay mo, tatay mo, lola mo, tiyahin mo, kapatid mo, siguruhin nyo na kayo ay magkakasama ko rin sa heaven. Dahil kung hindi, mahihirapan po sila. Okay? So, kagaya nung kay Rahab nga, di ba? Kinuha niya lang mag-anak niya ron. Kaya nung nilusob ang walls of Jericho, lahat sila naligtas. Sana ganoon din po tayo, huwag tayo papayag. So, itong powerful na assurances na ito are just a few of the many contained God's Word. Mga kapatid, I hope magpainit sa naniniwala ako dyan. Kasi pag nag-pray lang yan na. Okay? At bilang conclusion natin, mga kapatid, susunod na tayo maharap sa mga hamon sa buhay. Hamon o mga pagsubok natin. Yung mga katangian ng Diyos nagbigay sa atin ng kasiguruhan ng kanyang katapatan. Kaya nyo, makakaroon tayo ng kagaanan sa kaisipan at kalooban at kaya nga ay kapahingahan, kapayapaan. No, pag iniisip nyo itong mga lessons na ito, mga kapatid, habang dumadating yung mga pagsubok mo sa buhay mo, sanayin nyo na, makakatulong sa atin ito na labanan natin yung kaaway natin. At number one na kaaway natin yung doubt. Yung pagdudahan natin ang katapatan ng Diyos, atake na po ng kaaway niya. Ano pa? Any discouragement that could otherwise, yung mga discouragement na alam natin ito yung magpapabagsak sa atin, okay, disappears in light of God's, para bang binali katangian ng Panginoon pag natalo ka bilang isang mananampalataya. Kaya babagsak ka doon, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya mo palaki mo tinutunan this book of the law, sabi ni Joshua, kasi bago maging isang bigyan instruction si Joshua, sabi niya, this book of the law shall not depart and thou shalt meditate day and night, kasi dyan ako nagtagumpay.
Hindi tayo magtatagumpay sa buhay natin hanggat kayo malayo sa kanyang salita. Kagaya ito, nakikinig kayo, anong gagawin niyo sa pakinggan niyo ngayon? Pag nagbasa kayo ng devotion, anong gagawin niyo sa binasa niyong devotion? Kailan makuha niyo yung prinsipyo, mga sustansya? He cannot and will not fail us to fulfill His purpose and promises in your life. Tandaan natin, ayaw niyo tayong nabibigo. Ayaw niyo tayo ng basta madi-discourage. Kaya ang purpose niya palagi, nagtalaga siya ng pastor, nandiyan para ituro, mandaan niyo ta sa mga tao ngayon na makakarinig. No, hindi mo naman siya mahal eh. Di ba sabi yung mga pagsubok, mga nangyayari sa buhay natin, ay sabi niya, ay para kabubuti na nagmamahal sa akin. O paano ka mainit sa Diyos? O di ba? Paano ka nag-meditate? Nagpipray ka. Mo siyang kausapin ka sa magitan ng kanyang salita. So, nabubuo sa yung communication, hindi mo alam na in love ka na sa Lord. Appreciate mo yung kanyang tagpuan mo sa kanyang salita, nangungusap sa sayo. So, basta one time sanayin yung sarili natin na, nakinig ka. Nakita niyo yung pangalan ko doon, pastor. Kahit na hindi ka nakinig dito ngayon, maaaring ikay busy. Meron pa namang mapapanood po dyan sa YouTube o kaya dyan sa FB na yan, sa review mo. Gawin mo yun. Huwag mong papabayaan ang sarili mo na hindi makarinig ka ng Word of God. Kailan, kasi puro ka nakakarinig sa mundo, nakakarinig mo television, nababasa mo palagi sa Facebook, nababasa mo sa kung alin. Pero pag wala pumapasok na salita ng Diyos sa isip at puso mo, malayo ka niya. Talo ka. Pagdating ng problema, hindi ka makakasandal. Okay? Sa mga katapatan ng Diyos kasi hindi mo na-experience sa katapatan ng Diyos. May experience mo katapatan ng Diyos kapag dating ng may apply mo yung mga lessons sa ngayon ito. At sa problema mo, galing ng Diyos. Okay. So I hope mga kapatid, may natutuhan kayo. Masarap-sarap ang tulog nyo ngayon. Ano? Sana naman, bago kayo matulog, bibigyan nyo yung lesson to. I-meditate ninyo. Kasi malamig na naman pa hindi na mainit. Yan lahat ay mga biyaya ng Diyos sa atin. At ito, itong preaching na to, palagi, biyaya ito ng Diyos. Kasi meron, kahit na hindi nakapag-tipon sa church, meron tayong ganito, live streaming. At mga live preaching na ganito, yan pa rin may biyaya ng Diyos sa atin. Ngayon, kaya lang, sabihin nyo, ang dahilan kayo, walang signal. Kung kapag nakikipag-chat kayo, may signal eh. Pero pagdating sa salita ng Diyos, nawawala ang signal nyo. Kung tanggalin kayo ng Diyos ang hangin sa inyo. Sabi, walang signal papunta ng hangin sa inyo. Huwag Pilitin natin, gusto ko pagdating ng panahon, pag dumating ang pagsubok sa buhay nyo, kayo sasandal sa katapatan ng Panginoon. Kayo namamahinga sa katapatan ng Panginoon. At galit na galit ang Diablo dyan. Gusto niya, anong gusto ng Diablo? Nag-aalala tayo. Anong gusto ng Diablo? Natatakot tayo. Anong gusto ng Diablo? Nagdududa tayo. Okay? At yan, kadalasan, magdududa tayo sa kaligtasan natin. Sana kapatid, patuloy kayo magpatapat sa Panginoon. Okay? At mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ni Pastor. Okay? At dahil mahal ko kayo, hindi ako titigil ng pagpapaalaala sa inyo. At salamat sa gabing ito, nandiyan kayo, nakinig kayo, ulit-ulitin nyo yan, parang choir, ulit-ulitin mo para makuha mo yung tono, ulit-ulitin mo di pakinggan ito para makuha mo yung sustansya at biyaya ng salita ng Panginoon. Okay po? So, tayo po yung mananalangin na. Namimiss ko na naman kayo. See you on Sunday na naman. Nga pala, bukas baka makapagbisita kami ni John Ray. Surprise visit sa inyo. Kung ilan mabibisita namin bukas. Okay? Kung mabibisita namin kayo at meron kayong nakaready ng offering ninyo, isama nyo na rin. Pero hindi kami nagpunta para doon. Pero gawin nyo na rin kasi para si Cora, may mga babayaran si Cora. Okay po? So, panatili kayong matapat sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay palaging matapat. At pag may dumating ng mga pagsubok sa inyo, ito yung panahon para sumandal, mamahinga sa katapatan ng Diyos.
Amen po. Aming amang banal na nasa langit, tunay po na napakatapat mo. Tunay po na binibigyan mo ang bawat anak mo ng katatagan. Binibigyan mo siya ng lakas ng loob sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat sa encouragement na ito na binigay mo sa amin. At tulungan mo po kami na gamiting instrumento, lalo-lalo sa mga mahal namin sa buhay, na wala pang Kristo sa kanilang puso, wala pang relationship, na anumang oras dumating ang kamatayan. Alam naman natin na sigurado 100% na sa impyerno sila pupunta. Pero kung mahal niyo yung mga kaibigan niyo, mga kamag-anak, o mahal sa buhay, sana gawin natin may pagtitiwala at may pagmamahal na dalhin natin sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan, na sila man, pag nag-rapture man, magkakasama po tayo. Walang maiiwanan. Kaya may pandemic na to, ay meron pang purpose is to warn us and to prepare our hearts. Salamat Ama sa mga pangako mo. Naway sa ganitong mga pagkakataon ay mabago po yung aming desisyon sa buhay namin, na lalo kaming magpursiging ilapit ang aming mga sarili po sa inyo. Tulungan na po kaming lumago sa pananampalataya. Ni-apply namin sa buhay namin yung mga natutuhan namin. Tulungan na po kayong mailapit namin ang aming mga sarili sa iyo. At tulungan na po kayong magmahal sa aming mga kapwa. Even yung mga taong ayaw sa amin, even yung mga taong galit sa amin, even yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa amin, tulungan na mahalin namin sila sa pamamagitan ng hindi pag-iisip ng masama sa kanila. At ipanalangin sila na sila man ay mabago sa kanilang buhay. Sana po dumating yung araw na nagkamatayan sa buhay namin o yung rapture sa buhay namin, na may nabago sa buhay namin. May nakamit kaming paglago. At hindi lang po yun, habang nandito kami, tulungan mo po kami makapaglingkod po sa inyo, sa aming kapwa, upang lalo kaming magbibigay ng kaluguran po sa inyo. Ano po ang mga pag-alis ni Pastor Joel is coming Friday. Kasama sila Pastor Ace sa Pitogo. Naway maging walang abala sa daan sa kanila. Natan mo si Paul na magdadrive. Bigyan mo siya ng lakas, ng bilis, ng senses niya, na maging maingat sa kanya pagmamaneho. At siyempre po doon yung protection para sa kanila. Makabalik din sila ng matiwasay. Bigyan mo si Joel ng kalakasan ng katawan, kasiglahan sa gawain doon, mag-welcome uli siya ng mga members doon, at magayon mo sa instrumento para si kalalago, kasi sigla na kanilang spiritual na buhay. Maging si John Ray, maaari itong this coming July o August, mag-signal ng Panginoon para magsimula ng tuloy yung gawain doon sa San Antonio. Kailangan kong gamitin ko sila yung Angie, instrumento para mga tao na ma-encourage upang lalo magtiwala sa sumunod sa iyong kalooban. Salamat din kay Pastor Ross na ginagamit mo. Nawa po yung ginagawa kong hilot sa kanya, ipatuloy na magbigay sa kanya ng kagalingan, ginhawaan, at maayos na pangatawan. Ibig ang gusto nilang simulang gawain din po dito sa Santo Cristo. Ihanda mo yung gawain at ang mga taong nasibulan ninyang share na iyong mga salita. Maging ang paglipat ko doon sa lugar na this coming July, I hope na maging maayos. Sana po, hindi lang sana kiniklaim ko po na maging malakas ang tubig na po doon at wala ng putol. Alam ko naman kayo nag-a-approve lahat. Naniniwala kami sa kapangyarihan mo, sa iyo walang imposible. Kaya ikaw rin nakakalam kung paano, kaya binibigay ko po sa inyo itong problema ito. Maging maayos na yung tubig dyan. Even yung sa Santo Angel, magkaroon na po sana ng wasan doon. Salamat kay Pastor Alvin. Dalangin ko ang patnubay mo rin po sa kanya. Sa ministry niya ngayon, alam ko yung part pa rin siya ng ministry. Hindi siya perfect, pero we're praying for him. We're proud of him because he's also part of Bethany. I pray for his family at saka yung mga tao niya, yung mga desires niya sa buhay niya. Ibig sa kanyang pag-drive upang mag-deliver ng mga tao gusto niyang tulungan. Mga taong sumusuporta sa kanya, may patuloy. Bigyan mo siya ng kalusugan. Sana po yung susunod na anak nila ay lalaki na. Salamat sa mga members ng Bethany na matatapat. At I hope na
lalo may stir of yung faith nila sa mga lessons na kanilang pinakikinggan palagi, even yung mga devotions na kanilang tinatanggap tuwing umaga. Baguhin niyo po sila at magkaroon ng positibong pagbabago sa kanilang buhay at paglago na mangungulugan naman ng pagsasuluwining nila sa mga mahal nila sa buhay at mga kakilala. Salamat po sa inyong katapatan sa amin. Palain niyo po ang lugar na ito na aming pinagtitipunan ngayon, itong hub. Na po yung mag-aakit kayo ng mag-aakit ito ng maraming customer na matulungan sa kanilang kalusugan. At in-expect po namin ang pagpapala ito. Even ang mga sideline ni Angie at saka ni John Ray. Salamat din po, Ama, sa mga lessons na binibigyan mo sa akin sa pamumuno ng Banal na Espiritu. Patuloy mo kong gamitin at nawa po patuloy na available ako rin palagi. Bigyan salamat sa kalusugan na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa pag-iingat sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay. Binabalik namin sa iyong papuri po sa salamat sa pangalan ng Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen! Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. I hope na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Stay safe at continue to be prayerful. Bye-bye. Good night, everyone. Enjoy your lunch. Dinner. Okay. Bye-bye. Kaya pala, we welcome Sister Jen de Guzman sa ating sa malamig. Oh, partner rin siya ng malamig ngayon. I hope na palaging malamig ang panahon sa malamig. Bye-bye, everyone. Bye-bye. See you next Sunday. This coming Sunday. Bye-bye. 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 Good night.